Yun ako nga pala si Cripply at tayo yung paano nga ba ulit intro ko? Andito tayo sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down kung saan meron tayong kasabay na 87 na tanga na nanonood ngayon. Tangina nawala. So, ewan ko pero medyo tumataas-taas na talaga sila ng konti pero okay lang. So, ano ba? Eto, Katana vs Saint Ice, di ko pa ito napapanood pare koy. At papanoorin ko kasama itong mga tropa natin dito para at least may mapagtatanungan sila, di ba? So ulitin ko lang pala ginagawa natin to palagi para sa kultura, para sa alam nyo na pare koy. So wag na natin patagalin, shoutout sa mga tropa natin na nasa baba ko. Ito Rooftop Cafe, Alpha Guard. Nabili naman kayong mga something jump press. Saka sa mga tropa nating padalas na nagbibigay ng mga damit na hindi ko din alam kung bakit. Wag na natin patagalin pare koy. Saint Ice vs Katana, let's go. Masaya dahil pinalad tayo mapasok dito ngayon laban namin sa Saint Ice. Kumbaga nasa ano na tayo, kumbaga yung lineup na Isaboy na snap na ni Thanos. At apat na lang kami from 16. Siya inaasahan ko siya na magpapakawala ulit siya ng mga freestyle na solid. Ako gagawin ko lang yung pala yung ginagawa. Wala akong binago, hindi ko binago yung ginagawa ko. In my opinion, lalo sa semifinals, ito na yung pinaka-style clash. Dahil ako ay masasabi kong orthodox na puncher, na no-nonsense rap battle lang talaga. And si Katana yung approach niya is may pag-unorthodox, although may mga textbook siyang techniques. Solid na mga technical na writtens na pwede siyang baguhin. Sobrang komplikado ng estilo niya. Yung level of difficulty nun para sa akin masyadong mataas. Si Katana kumbaga in terms of yung pinaka-execution, masasabi mong orthodox siya maliban sa delivery niya. Dahil unique yun, nasa kanya lang. Iniisip ko Tingin ko pare ko legit yung nasabi ni Saint Ice dito no. Unique talaga mag-deliver to si Katana pare. Isa sa pinaka-solid para sa akin. Yung parang original. Bago ba ako ng estilo o hindi kasi ang dami nagsasabi na kailangan kong mag-adjust kay Saint Ice, pero nung inisip ko siya, hindi ko kailangan magbago. Gumagana ako sa kung anong ginagawa ko at yun lang ang kailangan kong pag-iihan. Hindi siya yung pinaka-ideal para sa akin na preparation para sa battle. Alam mo yun, lahat naman dumadaan sa ganun. Hindi ka naman on fire the whole year. Imposible yun bilang artist. Ayun, nice. Sana Dami yung sinasabi. Dami sinasabi mo. Okay lang yan. Parañaque, motherfucking city. Sida. Let's go. Pray for us. 8 methods. Give me the loot. AOJ MMA. Shoutouts, pray for us. Patan nyo yung mga bagong merch at disenyo nila. Shoutout sa Pray for Us ni paring Saint Ice. Score kayo pare ko, solid yan. At sa kaliwa naman, Las Piñas City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Katana. minsan naisip ko umalis na lang dito. Okay na. Kalimutan ng lahat, lumipad, lumayo. Katana, Tayo na yung video niya yata yun. galing Las Piñas. Mamaya na yung shoutout pero check nyo yung collab namin ng Black Manila. Salamat. Shoutout sa tropang Black Manila pares. Tapos sa collab nila ni Katanas, patan nyo rin mga kaibigan, solid yan. Let's go. Shoutouts Flip Top Beer, shoutouts Linya Linya, shoutouts RX Panda, Rapolo, lahat ng mga bumiyahe ng napakalayo para sa event na to, magaling Mindanao, Visayas, pati na rin mga malalayong lugar sa Luzon. Shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng suportang tunay live at online, at sa lahat ng suportang tunay buong taon ng 2025. Sana nakikita nyo lahat ng effort at ginagawa natin para sa Yes, battle sir. rap at para sa Filipino hip-hop. Yes sir. At nanalo ng coin toss, si Katana, pinili Ay. niya mauna. Si Saint Ice, 7 ang Gagi yun, tingin ko advantage kagad ni ni Katana kasi kung di ako nagkakamali yung unang dalawang round ni Saint Ice mukhang siya lagi yung huling bumabanat. Eto, mukhang may advantage kagad si Katana kasi yun nga, makakabawa siya ng rebat pare ko. Rado natin, Isaboy Tournament Semifinals Battle ang parating. Yes sir. Pakinggan Sir. natin, unang banat, Vuelta Balenton 12, Saint Ice. Ay, nagbabounce pa sila no? Yo! Ako pa pinauna. Akala niya siguro yun ay ticket sa finals. Ano yun, may underdog effect ka na, mas bulol ka pa, tapos meron kang recency bias. Palibasa, tong kalaban ko masyadong basic ang banat. Nakikita niyo naman sa sarili niyan, dibdib yung Katana X na kagad. Hey. Nakiusap pa siya sa akin.
Dito daw siya pupwesto. Kala mo hindi isa buhay to. Tol, walang paki sa pwestuhan, basta bato yung sisira sa buhay mo. Tapos yung sapatos, tignan nyo yung kulay, bro. Ngayon pa lang nakaapak na sa hukay to. Yung unang dalawa ko nakalaban, mga mabisa naman tugis. Patingin ko doon sa apat na pinakawalan ni Saint Ice, mukhang isa lang para sa akin yung yung pinakatumama doon, yung X. Kasi kung di ako nagkakamali, yung design yata ng collab ni Katana sa Black Manila parang pa-X eh. So, mabisang obserbasyon pare ko eh. Ngayon naman nabunot tong katana na pinakamadungis, walang yaka katana. Ikaw ay espadang nahasa sa paghanda ng shawarma. Ako yung rocks, pero pag ito nagpawis may halong graba. Palaging black na sa damit kasi mukha siyang taong grasa. Napakabaho ng pagkatao. Pangdato puti ang asim mo. Kaya wala nang bago pag nagawa ko madungisan standing mo. Kaso Makati daw to magsalita. Kasi may higad siya sa labi. At sa pag-angle daw magaling ka na parang hipo na babae. Makagago banatan mo, panay issue lang. Pag-angle daw magaling ka na parang hipon na babae. Ang tingin ko baka tinutukoy niya dito si Harleen Budol, si Harleen yung hipon eh, no? Kasi 'di ba, ewan ko lang pero ang unang pumasok sa isip ko nung mukhang pag nagpi-picture yata, mukhang puro lang siya angle. So, ganoon siguro 'yun. Ka na parang hipo na babae. Makagago banatan mo, panay issue lang palagi. Ang battling ay patindihan mag-MCD ka na sa hip-hop na kabase. Kasi yung setup niya, pang homily, tas punchline biglang comedy. Di mapredict timang dento. Ang yung entry, pang Ron Henley, para mag-hit, biglang liko. Kung ganyan lang icebreaker mo, matik na durug yan. Anong icebreaker? Tangina na nakalagpas na to sa hari ng sunugan. Kasi mababaw ang yung punches. Huwag kang makulit at overjoyed. Kita naman sinong most wanted at gusto nilang poster boy. Kaso kakaiba daw kanya estilo sa battle. Yan no, parang yun nga yung parang kung di ako nagkakamali sa prediction namin ni parang EJ no, parang yun nga mukhang nakabase yung poster para kay Saint Ice no. Mas naangulo niya. Poster boy. Kaso kakaiba daw kanya estilo sa battle. Kaya yung glazing walang tigil. Bagsakan yan pistol at Harlem. Ngayon ang ending niyan ay Big L. Ang trip nito mang cancel. Culture ng kalaban, sa judges, sa audience, todo yan guilt tripping. Pues yung branding ko, di mo mako-corner, logo ng DVD. Branding ko di mo mako-corner, logo ng DVD. Tingin ko yun yata yung na pag manonood ka ng DVD, tas yung parang gumagalaw ng gumagalaw, hindi na corner. Tangina, tingin ko yun. Yung ba yun, tingin nyo? Yung tumatalbog, okay, gets, okay. Di gagana Yun. yung whack bars mong pang trap card. Diretso graveyard ang resulta. Ngayon opponent mo kompletong mga pyesa pang Exodia. Ang dami na itong real talk na ginamit kay Carlito, tas Exodia, putangin, anime na naman ba to? diretso graveyard ang resulta. Ngayon opponent mo kompletong mga pyesa pang Exodia. Exodia. Anong Exodia? Ano yun? Yu-Gi-Oh! Okay, gets. Ang dami na itong real talk na ginamit kay Carlito, tas naglanding sa Pipino, walang pambili ng dildo. Pipino, tapos bigla siya magiging seryoso. Ganto. Parang bunsong napagtripan, magpapantasy violence habang naguhugas ng pinggan. Ibabaon ka niya sa lupa para sa luma na tipan, tas maglalanding lang sa prutas pang isabuhay ba ganyan? Tangin na, solid na pag-line mac, no? Ay, pag style mac ba tawag sa ganun? Parang, pero mukhang kopya niya naman boses eh, no? Tangin na, solid nun. Magandang, Mas maganda rin yung punchline. Tapos lalanding lang sa prutas, ganyan pang isa buhay. Puking ina mo, Katana. Parang ganun yung sinasabi niya. Walang maniniwala na kaya mo mangkatay. Walang skills to sa beef. Prutas, sa akin ang landing mo gulay. Mala Christopher ribs. Pag tinamaan ka sa Landing mo gulay, mala Christopher Reeves. Di ko kilala na naman si Christopher Reeves eh, no? Pero pakiramdam ko mukhang artista siguro siya na nag-shooting. Tapos parang, alam niyo yung mga tumatalon sa building. Tapos may dumadaan na truck na may gulay. Yun yung unang pumasok sa isip ko.
akin magmumukha kang may sapi, awit ka. Kaya ka pala mahilig sa callback kasi ang style mo pabalik-balik na. Ako sumali lang naman ako dito para mag-aura farming. Ito wala ng growth kahit sa grow a garden. Nanatili sa iisang laro, lahat ng estilo dala ko. Hindi mo alam gaano kahirap magpatawa kapag mukha kang mabango. Kanyang hilig, mga silip, malat, chismis, yan ang gimmick niyang bano. Sa sobrang unpredictable, naging predictable na to. Galingan mo, Leo Martinez. Classic ano, no? Classic Saint Ice pa rin, pare ko. Papaulam pa rin siya ng mga 1-2-1-2, mga banatan niya, no? Although meron siyang ibang reference na parang hindi ko nagigets. Para sa akin, solid pa rin yung delivery, solid pa rin yung sulat. Tingin ko, typical na pyesa pa rin ni Saint Ice, pare ko. Mukhang naging problema niya lang siguro dito, may konting laylay siya na freestyle dun sa umpisa. Hindi nakakuha ng moment yun. At yun, pakiramdam ko kinulang din siguro siya sa moment sa buong round niya. Pero overall, pare ko, classic pa rin, mabisa. Yun, tingin ko lang ganun sa round 1 ni paring Saint Ice. Pakinggan natin round 1 ni Katana. Yo! Tangina nito, round 1 pa lang, ang dami agad ng freestyle. Magaling na nga, oo na. Sinabi na nga, alam na namin. Kung naging Indiano ka lang, Ice, siguro tumbling ka ng tumbling. Pasigat ka ba? Ina yung mga Indiano, yung mga Indiano yung content ganun, yung tumatambling siya, likod ng babae, parang ganun. Tayo na, ang ganda nun, Kung naging Indiano ka, tumbling ka na. Sinabi na nga, alam na namin. Kung naging Indiano ka lang, Ice, siguro tumbling ka ng tumbling. Pasigat ka, boy. Tsaka ano sabi mo, Exodia? Ikaw? Yun talaga yung napili mong banta? Tama lang na Exodia, tangina ka, hati-hati ka mamaya. Yung Exodia ba, yung yung parang putol yung ulo, yung dito, yung kamay, yun yata yun no? Tapos, di ba, sabi ng tropang mga kasabay natin manood dito, parang Yu-Gi-Oh nga. So, okay. So, tingin ko yun. Solid na ribat, pre. Shawarma, yung katana pinanghihiwa, ang ganda naman ng dinidiga. Angas na mga vendor ng shawarma sa inyo, mga ninja. Yo. Tingin ko medyo mukhang nakakuha ng momentum si paring Katana sa mga rebat niya, mukhang mas pasok. At tingin ko yun din yung parang may chance siguro maging parang konting kahinaan ni Saint Ice. Kasi yun nga, parang kilala natin si Saint Ice sa pag-freestyle o pagre-rebat niya, pare ko. Tapos parang nawala yun sa kanya. Kasi siya yung naunang bumanat. Balita ko, di pa nagsisimula, talo na ako Ito na agad yung isa buhay champion in the making. Solid daw kasi yung gamay na elemento, pues ngayon ako magtatanggal ng bending. Nakapag-post na ba lahat? Nakatag siya? Tapos may hashtag manifesting, pues parang ni-raid na espakol. Wala kayong aasahang happy ending. Isa buhay gang! Parang ni-raid na espakol. Boss, di mo ba aawatin to? Tangina, di lang ako Madami na kaming nagdudusa. Kung humakot ba naman ng fans, kala mo wala siyang ibang kapatid sa ultura? Oo na, magaling na yung freestyle mo nun, alam ko. Oo na, ikaw yung lamang. Pero wag mo naman kunin lahat. Natirang fan sa akin, boss, 5 piraso na lang. San ba magaling to? Mag-flex. Paranaque lang ang back-to-back sa battle rap. Alala mo yun? Kung proud ka lang, wala naman sana dong kaso. Pero iba yung flex sa battle. Nakala mo may ambag ka dun sa achievement ng tao. Porket kalugar mo, flex mo na din, feel mo din, ganun ka, gago. Si Villar nga taga Las Piñas, nagkalupa ba ako? Tanga ka. Laban kay Jonas, siya daw yung 2024 lumagari. Naka 9 battles kasi gusto ata ng medal. Naka 9 din naman ako last year, di ko sinisigaw. Ba't ba yung sayo gusto mo special? Ba't panay ka flex? Kasi pag padami yan, kala mo hindi ka matatalo. Paano yan? Same tayong 9 battles. Sa 9 battles, padamihan ng panalo.
Ah, 5'4" ang puta, ano yun, height natin? Kala, Gagi. kala Tingin ko pare ko sa umpisang ano ni Katana, parang mas nababalanse niya na maigi pre. Medyo tama nga yung sinabi niya dun sa interview eh, no? Parang ba't ako magbabago ng ano ko, ng style ko. Eh dito gumagana to. So ngayon, mas epektibo tong ginagawa niya pre. Solid. mo talagang galing eh. Dito nga, di talino yung rason, ba't ka nagpapanalo? Tingin ko talaga madali ka lang minahal ng tao kasi pogi ka, lahat ng gawin mo bagay sa'yo. Second sight, laban kay Jonas. Sakto lang mga bars. May reaction pa din kada bato. Pero nung si Manda nag-wordplay kay Bantang, natawa kayo. Sana all mistiso. Bet ng Pilipino. Malaambo yung dating. Nag-i-English pa. Putang ina. Malagot ka talagang tatanggapin. Ilang battle ka palang nagpi-freestyle ha. Pero mga tao, agad grabe shit. Ang galing. Batang rebelde, dekada na yung ginagawa. Kaso maitim eh. Ayun, underrated pa din. Gagi. Mga... Tayo na galing ni Katana dito pare ko eh. Putang ina. Gagi magaling. Magaling yung ano. Mukhang napapanindigan niya yung pangalan niyang Katana. Humihiwa yung angulo niya pre, although simple lang no. Pero para sa akin humihiwa talaga. Tas meron siyang banat na ano eh. Parang hindi ko alam kung ano ba tawag sa ganun. Yung parang imbis na laitin mo yung kalaban mo. Tangina, angulo mo. Pogi ka kasi. Parang ganun. Putangina mo yun. Magandang tactic yung magawa niya pre. Tangina, Batang solid, rebelde, solid. dekada na yung ginagawa. Kaso maitim eh. Ayun, underrated pa din. Mga bagay na ayaw ng fans, pag ikaw gumawa, malimit na papalampas. Ayaw nyo ng line mark, madami siya nun, di nyo lang pansin yun madalas. Delivery, anak ng napush mo pa yon. Alam mo kung gaano kakalakas? Combination na yun ng line mark at tunog motos, hindi ka pa din nabash. Putang inang pogi mo. Ikaw na lang yung nagwa-wordplay ng sick at galing na nasasabihan pa ding technicals yung asset. In fairness, konti pa lang kayong nakaisip nun, mga wala pa kayong 100. Tas lagi kang may tigas ng mukha, nasabihan kalaban, walang pine-present na bago. Kung mag-wordplay ka ng sasabunin ko to ng bars, kala ko nasa 2012 pa ako. May nag-message sa akin. Magandang ano no, kung sakaling hindi ako masyadong familiar din sa ibang nababanat ni Saint Ice, pero kung sakaling inaral ni Katana na ganun no, na tangina mo luma na yung mga banat mo, tapos putangina mo feeling ano ka pa din. Magandang angulo rin pare ko. Mukhang wala pang sumisilip kay Saint Ice ng ganun eh. Kala ko nasa 2012 pa ako. May nag-message sa akin. Idol niya daw ako. Pero Saint Ice daw talaga yung lamang sa akin ngayon. Sakit. Pero... Sakit. Pero gets ko. Oo naman. Gets ko naman kung bakit ganon. Ang mahalaga, nag-enjoy naman lahat sa last battle niya, di ba? Ayos na yun. Sapat na sa akin, basta masaya lang kayong lahat kahit di na ako yung rason. Gagi, ang galing ng ano, tangina, ang galing ng ginagawa ni Katana pare. Putang ina, parang ano yun, no? Ano ba? Isipin nyo parang si Saint Ice pang patayan yung ano, putang ina mo, kakatiin kita, ganito, ganyan. Tas eto yung nasilip niyang butas, eto yung ginawa niyang ano. Gagi, magaling pare ko eh. Tang ina, mukhang pan-diffuse na mga ano ni ano eh, no? Mga pan-diffuse na mga shit ni Saint Ice sa susunod niyang rounds. Tang ina, magandang technique to pare. Ulol, past is past, tang ina mo. Ngayon mo subukan yung pwersa. Di lang kita ibabaon, tang ina mo. Magbubutas tayo ng planeta. Halimaw lumabas na ng selda. Nagkalas na ng mga kadena. Mahina nung unibersikulo. Ngayon mula saan yung buwelta? Putang ina mo. Bravers daw Putang ganda nung 4 na linya na yun, pre. Putang ganda nun, pare ko. Puta, ito yung malupit kay Katana eh, na parang kung may silip man ako sa estilo niya, parang pansin ko din talaga ano eh. Parang, ano ba, magbibiro siya sa umpisa. Tapos bigla kang ano, once na makuha niya na kiliti ng tao, putang ina doon kanya kakarnihin pare. Ang ganda nung 4 na linya na yun, yung, ano ba yun? Sobrang ganda, nakalimutan ko. Hindi, parang, ano ba yun? Yung basta parang hindi lang kita ibabaon, magbubutas tayo ng planeta. Tapos solid na delivery din pare ko eh.
Tas yun, yung bumagsak sa ano, mahina ng unibersikulo, tangina mo, ito yung buwelta. Tangina, ang ganda nun pare. Para sa akin, sa mga perpektong 4 lines, tas napaka-solid ng delivery. Baon, tang ina mo, magbubutas tayo ng plan. Isa pa, isa pa. Ulol, past is past, tang ina mo. Ngayon mo subukan yung pwesa. Silang kita ibabaon, tang ina mo, magbubutas tayo ng planeta. Halimaw lumabas na ng selda. Nagkalas na ng mga kadena. Mahina nung unibersikulo, ngayon mula saan yung buwelta. Tangina, ganda talaga nung pare. Bravers daw magkakampyon. Lahat biglang naging madasalin. Sige, inaangat na yung pangalan mo. Sige, daan nyo sa panalangin. Oo, magpaangat ka lang santo. Pero dapat mo lang alalahanin na kahit anong taas ng angat mo, komportable si Hades sa ilalim. 1-0! Yes, sir! Malinaw, round 1 kay Katana, pre. Maganda yung naisip niyang game plan, pare ko. Maganda yung naisip niyang game plan. Tangina, napakabisa. Yun, lumamang kung may ilalamang man si Katana dito, doon nga sa game plan, saka doon sa mga angulo niya din na, tangina mo, hindi kita masyadong titirahin, no. Tangina, bibibirahin kita, tangina, sa pagiging, sa pagiging pogi mo. Parang ganun, di ba? Tangina, mabisa yun. Tapos biglang, bibira na naman ng yung mga technical sa bandang huling part. Malinaw, round 1 Katana, pare ko. Ipahinga natin round 2 ni Saint Ice. Tangina, 120 tanga nanonood ah. Alam niyo ba sa 6 na battle niya sa flip top, 2 beses lang siya nag-rebut. At dun palang panis na. Nakita niyo, Gina G siya ngayon, sumusunod lang sa meta na ako nagdikta. Tangina, tapos magka-height daw kami, sabi na itong weak shit rapper. Tangina, ako lang yung 5'4", kasi ikaw 6 feet under. Kasi taga Las Piñas daw siya. Palagi niyang dinidiin. Sabi ni Bilyar, may lupa ka daw kung sa kita mamaya ililibing. Dahil na tol, kala ko pa naman pag buwelta Malabatas versus Sayad o Tips versus Looney. Lalo di ba yung last battle ko, Absolute Cinema, pang full-length movie? Yung unang round ko, main event sa Metro 10. Aba putik lugi. Mula superstar, champion, ngayon, si super rookie. Naniyabang kay Terding 2 beses siya nag-champion bago mag-pandemic. E di sana sila Kairam, Beatroom, Slackwaan yung kabatch mo kung yung pag-champion mo may merit. So pinanood ko yung bid. Nung piniplex niya na highlight, hindi kita malilimutan yung venue bukid, tas nasa tent na panglamay, patay! Yung pangalawang yan championship, patay yung crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni... Yung pangalawang championship, patay yung crowd. Kasi nasa sementeryo sa probinsya. Sabi ni One Lie Ace, mag-ingay! Sabi nung crowd, pahingi po ng hustisya. Puta, uling hantungan lang pala yung piniplex mo na finals. Pati panay baguhan ng mga dead kid lang kanyang nadedo na rival. Kaya tong manok nyo ay weak shit, tila nababad sa taal. Kasi kung talagang big fish, matagal ka nang nasagap sa radar. Madalas yan magyabang na mahigit 10 taon na siya nag-rap at bumabattle. Matagal mo nang sinasabi na matagal ka ng hubog. Bakit lumutang lang yan tunog mo nung lahat na magkatunog? Nagpapanggap na newbie para sa mata ng fans, di siya dehado. Mala 40-year-old virgin pala hangad neto ni Gago. Bilang MC, mga music na wak as fuck lang ginawa mo. Tang ina ka, hindi ka rookie, ikay ampaw na veterano. Ganda yan. Ganto siya mag-angas sa mga bago. Ilan na ba kanta mo? Sa akin, 30. Nawak lahat, punyemas! Mas mabaho pa yung tracks mo sa swelas, nakakaapak lang ng etchas. Kaya yung kanta niyang pinakamabenta, 400 views legit. Yung title, Ginataang Labong. Anong labong? Ano yung labong, mga pre? Ano ba yung labong? Wala Katana round 1. Alakas ni Katana dito. Ano sa mga blah blah blah. Ano yung labong? Sa mga nanonood dyan, nakasabay natin. Meron tayong kasabay na 100 na tanga dito. Bamboo shoot. Okay. Sige. Tangina, di ko alam yung labong. Sorry. Kaya yung kanta niyang pinakamabenta, 400 views legit. Yung title, Ginataang Labong.
Sarap! Mas may tsansa pa yung gulay niya mag-hit kung kinarga na sa bong. Tol, yung music ko noong 2016, Kinarga sa katunog pa din ng mga bago na ginagawa ngayon. Yung mga luma kong music vid, halos 100k views partida na pirata lahat yon. Kaya kung hindi ka lang wak, nakilala ka din, Chong. Tas binabati ko si Carlito, kesyo win-loss niya bagsak. Palibasa, ikaw yung manika na minaniya sa saksak. Gusto mag-lead dito sa liga, ni wala nga original na linyang tumatak. Tangina, buti pa nga si Terdy, tol, inipon niya lahat. Kaya lang mismo galing memes yung mga dismong nahita. Habang mas bukod tangi pa tong stilo ko dun sa stick o sa gitna. Nanginginig to kay Sub-Zero. Tangina, mas bukod tangi pa tong estilo ko dun sa stick o sa gitna. Diba? Parang yung nasa gitna ng stick, bukod tangi. Mismo galing memes yung mga dismong nahita. Habang mas bukod tangi pa tong stilo ko dun sa stick o sa gitna. Nanginginig to kay Sub-Zero kasi yung mga freeze ko pang giba. Gumagawa na ako ng kasaysayan. Ikaw history ka na! Mula Quantum, Kasaysayan B-Side, history. TIU, Metro 10, lahat ng ira ng flip-top nakikipagsabayan na sa stage. Sa sobrang legit, ultimo si Anigmang atheist, grabe paniniwala yan sa Saint. Ang punto ko, nagtatago ka sa salitang rookie pagkat di magampanan yung hype na natamo. Habang nung ako'y rookie, di ako mabata ng mga veterano kahit bata pa ako. Napagkakamala na pre-med, sa sobrang advance na ng laro, mala pelikula na looper kahit tayo'y mag-time travel, mapa Saint Ice Mano. Ice Rocks ako papatay sa'yo! Okay, naangas pare. Mas mabuti pang kunin ang lubid at puluputin hanggang magkulay ube ka na kaysa tanggapin tong mga sapak ko hanggang yung pupil mo pang uchihan na. Tangina, no? Tangina, ang galing nito. Parang parang mga naging angulo ni Saint Ice dito, parang sumbat bars na tinatawag Putang ina mo, gagi. Supot ka pa, ang lupit-lupit ko na. Parang ganun yung sinasabi niya dito. Tapos parang meron siya ngayon no. Di ko kilala yung ni-reference niya na naman na yung nagsuot siya ng shades. Pero pakiramdam ko yung sunod na ginagawa niya is parang pinaghahalo niya yung Saint Ice saka Ice Rocks, 'di ba? Parang yung karakter niya dati is parang sobrang yabang, 'di ba? Yung parang mananapak, parang ganun-ganun. Tapos gagi, maganda 'to. Magandang moment 'to. Saglit nga. Mas mabuti pang kunin ang lubid at puluputin hanggang magkulay ube ka na kaysa tanggapin tong mga sapak ko hanggang Yeah. yung pupil mo pang uchihan na. Panay nyo bibinubuling ang bulbulin, makasurwin lang siya. Ngayon ako nakatapat mo! Sobrang rookie mo nga. Hey. Putang ina mo. Para sa akin ang pinaka-trip ko moment yung ginawa niyang ganun, no. Parang Saint Ice, nag-collab si Saint Ice saka si Ice Rock sa iisang katawan, pare. Putang ina, antikas nun. Tapos yung unang mga banat niya, parang yung rebat niya pumapalo na rin no. Yun. Tapos may mga typical na classic Saint Ice pa rin, pa 1-to-1 tong banat. May mga one-liner siyang paminsan-minsan. Pero yun, para sa akin mas trip ko yung round 2 ni Saint Ice kumpara sa round 1 niya. Nalampasan ni Saint Ice yung round 1 niya. Dito sa round 2, tingin ko maangas to kung sakaling, di ko alam kung masasabayan ba ni Katana yung round. Tingin ko para makakuha ni Katana yung round 2, kailangan niya lang din lampasan yung round 1 niya. Parang ganun yung magiging dating. Pero solid classic Saint Ice, pare ko Saint Ice, Ice Rocks, tangina. Angas, di ba? Saka yun, parang flinex niya rin yung yung mga nagawa niya na dati na putangin na bata pa ako, hindi niyo ako nababata. Bata pa ako mga ganun na Solid. Teka, check tayo ng to. Di natulog o nagising. Maraming tangang nanonood. Maraming tanga bang nanonood? Putangin na, may 100 na tangang nanonood ngayon Anyways, ano sabi niyo sa round 2 ni Saint Ice? Solid no? Creep aswang ka ba? Puro madaling araw. Nagising nga ako. Tangina, walang kwenta mga comment nyo. Anyways, yun. Pakinggan natin round 2 ni Katana, pare. Let's go. Yo. Tangina nito, boss, pwede ba yun nang babangga? Gagi, madadali siya sa mga icebreaker ni Katana mga simpleng lang. Boss, pwede ba yun ang babangga? Parang ang pinapamukha dito ni Katana na parang tangina mo, ikaw mistizo ka, pogi ka, tapos pwede ba yun ang babangga? Parang mukha siya yung
ang ginagawa ni Katana mukhang siya yung biktima na hindi halat. Parang pinapamukha niya lang na siya yung biktima. Pero hindi niya alam, parang kalaban niya pala yung nabibiktima dahil sa napili niyang game plan na ganyan. Diba? Putangin na. Matalino, diba? Yo. Yo. Tangina nito, boss, pwede ba yun nang babangga? Gagi. Tangin. Tingin ko talaga sa mga nagseseryosong tao no? Mukhang ganito yung mga panapat na estilo pre. Okay lang naman sana kasi yung galawan ng kadiri. Pag banggaan lang, wag ka manghawak ng titi. Madami kanina, nalimutan ko na pero tangina yung music video ni Yayabang pa. Tangina may napanood nga ako music video mo Di ko maintindihan kung anong gustong ma-achieve o maabot. Geng-geng sila, tas may makakasama siyang hanggang dito lang yung short. Above the knee. Tanginang yan. Ang kukyut na mga putang ina. Sa subdivision pa sinut. Geng-geng kayo ng geng-geng. Ang gaganda ng mga bahay sa likod. Gusto mo maangas? Sama ka sa akin. Ako bahala sa be. Maangas talaga yung lugar. Makikita mo yung mga bata madumi. Tsaka may kanal. Biglang may lalabas daga. Ganto kalaki. Yo. Confirm ko lang ha. Napanood na naman ng lahat yung binugbog siya, di ba? Solid na. 6 seconds lang pero ang sarap sa damdamin. Pagtapos ng laban, nakatulala na lang siya sa malayo. Kala mo nag-iisip ng malalim. Hindi mo man lang nasuntok kahit isa lang. Tanginang epic mo talaga. Kung di mo masuntok, sana man lang kahit ginetli mo sa mata. Anong ginetli sa mata? Ano yung ginetli sa mata? Tangina mo, mas tumatak sa akin yung yung plema. Narinig niyo ba yun? Sana man lang kahit ginetli mo sa mata. Kagi, yung plema ka pare ko. Tinusok. Okay, gets yung ginetli sa mata. Jetly eye poke. Okay, gets. Isang malakas na suntok sa ulo ang saan niya nag-welcome. Kahit di ka na binigyan ng job, sobrang solid. Masasabi ko pa ding job well done. Nung nagsimula na ang sakuna, ayun, siya ay tuluyang nahigana. Yung kalaban niya nag-ala Chris Brown, puta, ginawa siyang si Rihanna. Mas madaling i-absorb yung mga reference din pare ni Pansin ko lang. Mas mabilis i-absorb yung mga reference ni Katana. Parang ang gagaan lang. Saka mabilis makuha. Kaya nag-jiu-jitsu na lang. Suggestion, ba't di ka na lang kaya mag-tennis? Ang napili mo pa talagang sport, BJJ, may naamoy na agad ako na X. Mga agresibong nagyayakapan sa sahig. Kala mo may... Mga agresibong nagyayakapan sa sahig. Kala mo may something sila na fetish. Minsan ayaw nyo pa tumigil. Nagkakadikita na kayo ng ethics. Ba't naman ganon, Jason? Yung pamilya mo ba alam to? Pumapayag kang yung titi mo sa titi ng tropa mo na ganto? Utang ina. Gago. Ang ina nyo. Ayop ka Katana. Ay, nako. Ay, sa titi na ganda. Ang ina yan. Ay, fuck. Lumalamang si masasabi natin lumalamang si Saint ay sa mga suntok-suntok naging problema lang siguro medyo hindi ko na-gets yung ibang reference niya. Lumalamang naman si Katana pare sa moments. Di ko masabi kung sobrang lamang ba si Saint ay sa rebat kasi di ko alam para sa akin kahit yung rebat na tabos pwede ba yun ang babangga, para sa akin effective yun pero yun tangina ang gaganda ng angulo ni Katana. Putang ina. At least daw medyo safe. Wala nang suntok, wala nang maiipon na pasa. Pagtayo nila, ni walang pawis, panay banda dito yung basa.
Nakita mo ba Kuya Ives? Dito yung basa Kuya Ives. Oh. Tas pa na dito ang banta. Pag ina-uppercut ko to, taas paa. Pag ina-uppercut ko to, diretso ulap. Tangina, kailan mo kaya matatanto? Na hindi ka nakakatakot, nakakabingi ka, pero wag ka naman sana magtampo. Love kita, pero minsan gusto kitang steel batin sa paa. Nang mabawasan niyang angas mo. Tignan natin kung mambanta ka pa ng uppercut pag nalakad ka na ng ganto. Promise. Kaya untupiin yung damit mo habang suot mo pa. Talaga? Ganon kakabangis? Ako kaya itang saksakin. Talaga, ganong kakabangis. Gagi, ang galing ng delivery ni Katana, pare. Tapos parang ito yung ano, mukhang ito yung mga moment na kukunin niya muna yung kilitin ng tao, tapos parang sa bandang ending, tangay na, kakarnihin ka na naman. Utang ina, di na nagpi-play. Promise. Kaya untupiin yung damit mo habang suot mo pa. Talaga? Ganon kakabangis? Ako kaya itang saksakin basta walang sumbungan sa pulis. Alam mo kung kailan ako ba sakaling maniwala na talagang may ibubuga to? Sabihin mo lahat ng mga yan dun sa bumugbog sa'yo. Huwag sa amin, di naman kami yung gumanto-ganto sa'yo, di ba? Kalaban mo kami sa battle rap. Nalilito ata tong putang inan to. Kung marunong ka mang uppercut, gawin mo doon. Huwag mo i-bars dito sa harap ko. Doon, pag nabugbog ka ulit, sa kanila, ito namang flip-top dadahilan mo. Ano naman, kung bugbog, kaya mo naman mag-freestyle sa Bagyo. Tingin mo, mas matigas ka sa amin dahil dyan? Hindi kaya sa ibang bagay ka lang yamado? Hindi kaya afford lang ng pera at oras mo kaya nagagawa mo ng walang kaso? Naisip ko nga din magganyan eh. Habang naka-duty, naisip ko isama sa mga plano. Pero overtime na lang, pandagdag pang gastos. Kesa maganyan, babayad pa ako. Nahigits mo ba ako? Nung huli kang nabugbog, inawat ng referee yung panalo. Parang pumupunto siya dito na, putangin na mo, gagi ka. Mas bakante ka lang, kaya mo nagagawa yan. Babayad pa parang... Mga plano. Pero overtime na lang, pandagdag Sana pang gastos. masuportahan Kesa naman. maganyan, babayad pa ako. Nahigits mo ba ako? Nung huli kang nabugbog, inawat ng referee yung panalo. Nung huli akong nabugbog, nabawian ko na, di ako nakakalimot ng atraso. Pag kayo nakakatama ng suntok, palakpakan pa ng masigabo yung mga tao. Ako nung huli ako nanuntok, puta, tanggal pa ako sa trabaho. Nahigits mo ba ako? Pati yung pinipinta ko na sa yung senaryo, lahat tayo kayang manakit at masaktan, magkaiba lang tayo ng estado. Huwag mo akong yayabangan ng baril porkit ikaw lang yung lisensyado. Tatagos pa din naman yung bala ko kahit hindi to rehistrado. Gets mo na ba ako? Gets mo na ba ako? Hindi ko hinuhusgahan yung buo niyang Para pinapakita ni Saint Ice na tangina mo, kung nagbo-boxing ka o nag-jiu-jitsu, nakikipagsapakan ka sa ring, tangina ako din naman, kaso problema o hindi sa ring. Kumbaga ano, parang gustong palabasin ni Katana dito na para magkalibel pa rin tayo, magkaiba lang tayo ng timbangan. Parang ganun yung ano, yung thoughts na pumapasok sa isip ko, pare. Ang ganda din ng ano, ikaw lang yung lisensyado, tatagos pa rin naman sa'yo yung ano yan, yung baril, yung bala ko kahit hindi ito rehistrado. Ganda nun. yung lisensyado. Tatagos pa din naman yung bala ko kahit hindi to rehistrado. Gets mo na ba ako? Gets mo na ba ako? Hindi ko hinuhusgahan yung buo niyang pagkatao. Pwede mong ipagmalaki sa ilan na may mga dugo ka sa kamao. Pero di mo yan pwedeng paamoy sa pating. Mapuputulan ka ng braso. Binabalanse lang kita na hindi ka mahulog sa bangka mo. Fuck. Ano ba? Tingin ko pare round 2 Katana pa rin, no? Pero hindi ganun kalaki yung agwat, no? O hindi ganun kalaki. Nakadepende siguro sa preference kasi kung sakaling mga mahilig magbababars yung ano, yung manonood nito or yung magja-judge, mukhang may chance mapa Saint Ice ka pa eh. Pero kung trip mo, kung preference mo yung mas balanse, hindi siya typical na balancing sack. Parang 50% bars, 50% jokes. Parang hindi siya ganun eh. Kumbaga mga nasa 70% yata yung biro o yung jokes dito ni Katana. Ang isa pa sa maganda doon pare, lahat tumatama, pre. Gaganda din ng angulo lalo na dun sa ano sa yung sa titi daw gumanto. Putay na lap trip 'yun. Tas yun, pag bandang ano na naman magseseryoso na naman siya, tas ang gaganda din ng ano. Kumbaga ano, masabi nating advanced si Katana bilang battle MC pare ko. Parang ganun.
mas natripan ko yung pagiging balanse niya. Yun. Hindi ko din masabing naiwan na masyado si Katana sa Rebat pare ko. Although sabihin natin may chance ang lamang pa rin si Saint Ice, pero hindi ganun kaiwan. Parang ganun. So, tingin ko 1 and 2 kay Katana pare. Round 3 tayo. Wala daw tawagan ng pulis. Anyways, ano sabi na itong tropa natin? Simula chill lang para sa casual papunta sa intense na delivery. Yun, parang ganun yung ginagawa ni paring Katana. Pasensya na sa mga tropa, di ko nababasa yan Akala niya banat niya ay hard. Hindi ba siya yung palagi nagtatawag ng guard? Tapos, Guard bawal dive. daw ako mang banta. Ano ba yun? Parang ano ba? Throwback dun sa banat ni Katana. Na guard, may baliw. Akala niya banat niya ay hard. Hindi ba siya yung palagi nagtatawag ng guard? Tapos, bawal daw ako mang banta dito. Puta, ang weak naman ng lait mo. Huwag daw dalhin yung bugbugan sa flip top. Ba't ganun yung angle mo? Tapos kanina, tangina 2 round Ang sayang medyo hindi pumapalo yung rebat ni paring Saint Ice dito, pre. top. Ba't ganun yung angle mo? Tapos kanina, Yan din yung nakakatakot sa rebat sa freestyle Parang pag tumama na sobrang lakas, putang ina wala. Baliktad boto ng tao. Pero pag hindi masyadong tumama, parang nagiging sakto lang na may chance pa siguro maapektuhan yung sulat or yung ibang rebat mo. tangina 2 round na nga binabang angle mo. Tapos kanina, tangina 2 round na nga binabanggit. Pakul, dikitan ng tite, tamaan ng tite. May gusto ka ba i-amin? Tapos yung ender niya no round 1, sanay daw si Hades sa ilalim. Ay, nagago. Higa ka na, putangina mo! Kakantukin kita dito, putangina mo! Tangina, ang galing nun. Putangina, yan yung hiwaga kay Saint Ice, Putangina. Gagi, magaling talaga si Saint Ice mag on the spot, pre. Parang sana nga maglaban sila ni Sir Batang Rebelde, Mga on the spotter boys. Galing nun, tas ang pansin ko dito, parang ang cute ni Katana dito. Teka mo. Tangina si Katana mukhang mukhang stop toy dun sa kinukuha ng Fuck, teka nga. Tingin ko yun, mabisa. Teka, saan na ba yun? Anyways. Yun. Kinilig. Sabi ng tropa natin isa, kinilig daw pare. Anyways, atras natin ng konti. Isa pa sa maganda sa rebat na yun, yung rebat na yun galing pa sa round 1. Doon niya pa nahugot. Parang, yung angle, yung angulo ni Katana about to sa nagdidikita ng edit sa round 2. Tapos sanay si Hades sa ilalim. Nabanat ni Katana sa round 1. Parang sobrang aware si Saint Ice sa mga banat ng kalaban niya. Yun yung nakakatakot din sa kanya. Hades sa ilalim. Higa ka na, putangina mo! Kakantukin kita dito, putangina mo! Pucha, Galit Galit. alam daw yun ng pamilya ko? Well, siguro, pero alam yun ng yung jowa. Yung music video daw namin sa Subdivision, gago kami pinakatigasin na hoa, bitch. Tinatigasin na ako. Yo, palakpakan naman natin mga kapwa ko semifinalist. Real shit lang. Kasi, tangina, diba solid? Putang ina yung 3! Nung interview, mala Spider-Man meme. Nagtuturuan. Walang gusto sa akin mga hamon. Pero sa bagay, di mo talaga gugustuhin ako makalaban kung ang pangarap mag-champion. Paano kasi? Yung isa sumasayaw. Ito kumakanta. Yung isa, live streamer. Ang lulupit ng talent nyo. Ako kasi kumpletong battle MC lang nakukunin tong title ko. May dala-dala ko na bagyo. Madudurog yung hangarin nyo. Tulad nung last mo na laban, nung nawala yung fans mo sa likod, di ba ubos din yung hangin mo? Nung kami inabot ng bagyo, Battle of the Night ang resulta.
Nung sila inabot ng bagyo, yung tao tulog sa laban parang ice di mayu. Basta yung hype di nakuha. Tangina, masyado kayo natatawa dun ah. Masyado kayo na laugh trip. Alam niyo naman siguro yung Ice de Mayoga na pangalan ni Saint Ice nung naglaban siya sa... Hindi ko alam kung MMA ba yung boxing, pero parang ganun. Huwag niyong intayin ako'y mapikon at magalit. Baka di ako makapagpigil at masapak ko si Blacksmith. Banat niya dati yung pare ko sa mga nakakalala sa Abra Apex. Baka masapa ko si Arik, ganun ba? Parang ganun yung pumasok sa isip kong uno. Masyado kayo na laugh trip. Huwag niyong intayin ako'y mapikon at magalit. Baka di ako makapagpigil at masapak ko si Blacksmith. Arik. Tanging nakakuha ng reaksyon ay yung call out niya sa akin. Ngayon, yung nagtatawag ng santo, tuturuan ng leksyon, nakaluhod mananalangin. Buong battle nga, di na siya nagkukupal, nakayuko na lang nauutal na nga rin. Hindi pa nga ako yung kalaban niya, nauuga na sa akin. Ayan kasi, palaging ginagawang joke na siya si Jesus. Siya ang Diyos, ang Messiah. Ayun ang karma mo, instant. Eh kundi nga dahil kay Emzite, nagarap ka pa rin sa libingan ng sumalba sa'yo, Christian. Kaya para dito sa bata ni Everready, yung amo ko parang battery. Hindi na uubusan to sa laban Malarambo to o Cardo D. Iba-blast tong panay blasphemy. Hanggang maharap ko sa demonyo gamit metal parang battery. Papatulugin ko tong blasphemy. Metal parang battery. Battery, ano battery pre? Putangin na anong... Ano yun? Mga pre, mga kasabay natin dito. Sabi ni Basic Gaming, cute ni Katana, mukhang Jollibee na ermitanyo. Puta. Ano ba yung ano? Battery. Anong palabas yun? Ayan. Iba-blast tong panay blasphemy hanggang maharap ko sa demonyo gamit metal parang battery. Hanggang maharap ko sa demonyo, parang metal, parang battery, banda. Okay, tangina, thank you, paring Bentong Merienda. Shoutout sa'yo, pare koy. Papatulugin ko tong blasphemous na sheep sapagkat bullshit dalang vision. Diretso REM pag-hit sa kanyang losing may religion, Katana. Naitapat ka ng tadhana sa Yamado sa pukpukan. Nang tumalas sapagkat sa pagkatalo mas madami kang matutunan. Sapagkat. Panay protekta siya sa record, kaya ang mga last niya na laban lackluster. Sa sabayan na sapakan ayaw mag-effort, kaya nakaasa lang sa angle. Gusto ko lumakas mga kapwa kong rapper, para mas malakas mga mabater. Kasi bumalik ako sa battle rap, para ibalik yung rap sa rap battle. Ikaw panay nonsense ka na angle. Malalich King, Iron Chris Kill, kada nakokolek kong soul. Ngayon may apoy ni Zaki, kulit ni Jonas na nadagdag sa moveset ko. Mabagsakan man ng kidlat yang weather, I control it bro. Malaartas, ibabaon ko tong spada bago kunin aking frozen throne. Artas. Imposible Ay, gago. Artas pala pangalan nun. maging pangit Puta, paano to? Artas pala pangalan nun eh, no? Tanginang yan. ang pinale pag may saint. Literal na hinuhulog na ng langit ang inaasam kong rain. Hindi lang nagpalit pangalan. Tangina ko, ang ganda nun. Imposible maging pangit ang pinali pag may saint. Literal na hinuhulog na ng langit ang inaasam kong rain. Hindi lang nagpalit pangalan, nabago na ang laro. At ang gutom ko, mas lalala lang sa pangkampyonatong anyo. Ang buhay weather lang at ang aahon ako. Kaya umaraw man o umulan, panahon ko na to! Yung skills, hindi na-grow up at ang bunga, pinakaunang yang loss. Pinakamahirap na dinaanan dis isa buhay, mga humarang sinunog lapnos. Naturiyang underdog ng turna at isinuka ng odds. Pues walang makakatumba sa isinulat ng Diyos. Putang ina, ito yung pinaka-paborito kong round ni Saint Ice, pare koy. Ang ganda ng ano, yung inaasam kong rain, yung pinuhulog na ng Diyos yung ano. Paangat yung round si Saint Ice no? Sa mga di nakapansin. Paangat siya. Paangat. Saka mukhang mas aggressive na siya dito sa round 3. Bar per bar na yung banatan niya, pare koy.
Although meron pa rin siyang mga konting reference na tangin na hindi ko alam kung saan ang galing. At yung sa Frozen Throne, ngayon ko lang nalaman na yung pala yung pangalan ng putang inang yun eh. No? Hayop na yun. Kala ko walang pangalan yun. Salamat Saint Ice kasi at least nalaman ko meron pala. Salute brother. Pero yun, paangat yung round 3 ni Saint Ice, men. Mas natripan ko din yung ano niya dito. Ang ganda din ng parang statement niya na ano. Naputangin na nyo, gagi. Akin to, yung, ano yan, yung kinuha. Basta yung parang lumalaban ako para kunin yung title ko na parang kiniklaim niya na talaga na sa akin. Parang ganun. Putang ina, bangis yung pare. Pangkatayan yung round 3 ni ano, ni paring Saint Ice kayo ba? Yes sir, Arthas. Okay. Wordplay din yung Rain at Rain. Okay, gets naman yung pare ko yung sa Rain at although eto kahit medyo parang nasabi na yun ni AJ Power nung laban niya kay GL, yung parang raining in Manila, parang ano yun, para sa akin nagamit pa rin ni Saint Ice ng mabisa rin. Parang ganun. Putang ina nito, nagkaong ka na batang inang ano yan. Yun. Yun yung nagtuturaan, solid din para yun pare, yung walang gustong lumaban, putang ina. Gandang ano na parang pinapamukha, tangina nyo, syempre, matatakot kayo sa akin, mga bitch, parang ganun, pre. Solid round 3 ni Saint Ice, man, putang ina. Pangisa buhay. Pakinggan natin round 3 na ito ni Katana. Pinakamalakas na round ni Saint, sabi ni Joshua. Yes, di umulan. Narinig niyo ba yun? Yes, di umulan. Yes, di umulan. Tangin na ganun ka-classic yung nagawa ni Saint Ice na freestyle dun sa ulan-ulan na yun, no? Sakto lang yung third, di umulan. Paano kung sakali makagawa na, kung sakaling, yun nga no, parang hindi nakagawa si Saint Ice ng himala nung gabi na to siguro. Pero paano na lang kung meron, di ba? Parang pansin din ni Katana, sakto lang yung third day umulan. Alam niya din na ano eh. Delikado siya Yung pag third, ganun. di umulan. Pero lakas ng third round ni Saint pare. Nag-iisip ako ng rebat kanina eh, pero tangina, wala akong masyadong mabato. Yung round ko tungkol na sa'yo, yung pati yung round mo tungkol sa'yo, panay selfie bars. Yo. Para sa mga Lamang nakagad si Saint Ice sa rebat pre. Sa round bagong 3. fan, baka di nyo napanood, ganito si Ice nung laban niya kay Apex. Panoodin nyo ha, siya to. Tangina nyo, mga support! Mga fans nyo, bobo! Bansot! Budin! Tangina nyo, mga squatter! Lahat kayo, mga squatting! Kaya yung good boy image mo ngayon, hindi ko sure kung dapat naming tanggapin. Tahimik na kami dito eh. Pag nag-relapse ka, pwede mo ulit sa amin yung gawin. Putang ina, paano pag bigla ang magka-amnesia? Makalimutan mo lahat ng ginawa mong pagbabago. Eh di kawawa na naman lahat, aawayin mo na naman yung mga tao. 1.8 yung ticket to, gumastos ba kayo para tawaging squatting? Bastusin yung pagkatao, pumunta dito to have a good time, tapos ganun mo itatrato. Tapos ngayon, sa kanila ka na nakadepende. Tsaka ay God, sinasabayan daw siya. Pero sinasabayan ka nga ba talaga ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Parang si Smaglas eh. No? Laban mo ay Saki, di ako natakot sa sulat. Tangina, kaya ko yan. Natakot lang ako last week kasi sa amin walang tigil. Tangina, lakas ng ulan. Paano ba naman? Unang battle, sinalban ang bote. Hindi ng mga baon niyang katha. Sumunod na laban, bagyo naman. Nabigla sa ating sumalanta. Hindi to si Ice Rocks. Hindi din Saint Ice, kalaban kong binabangga. Ban, malapit ka na magkampyon nang hindi sinasadya. Ang lala nang nangyari kay Saki eh, no? 3 rounds yung bit-bit na pyesa, pandigmaan, at sa isang bagsak lang ng ulan, burado lahat ng pinaghirapan. 3rd round mo, freestyle lang daw yung malakas. Ako di ko sasabihin, dapat talo ka sa laban, eh kung sapat na yun sa ilan. Sino ba ako para magdikta ng pamantayan? Yung mga freestyle sa gitna ng rounds, pasensya na kung madalas, hindi ko kayo mapakitaan kasi ang masira yung daloy ng pyesa ko, yun ay aking iniiwasan. Ikaw kaya mo kami na pasikatan at magsingit-singit ng biglaan, pero hindi nga naman perfecto yung material mo, bakit mo iingatan?
ina nito, may Katana. Okay na yun, yung iko ko pa, pre. Pero anyways, ang ganda ng punto ni Katana doon, pre, no? Naputangin na, ba't mo naman sisi? Tangin na, magandang silip yun. Tangin na yan. Parang pinapamukha niyang, wakas yung sulat mo, Saint Ice, ayop ka, kaya ka panay freestyle. Tangin na, magaling. Maganda yan. Tingin ko na ilang lang siguro ako dun sa sigaw. Ito yung material mo, bakit mo iingatan? Kung sa akin, kung sa... Ah! Kung sa akin, Tawa si Spero ba yan? Tawa din siya. kung sa akin, magbabagyo man yung Diyos nang lumamang ako sa laban ng tanging sagot ko, Pacquiao boss, hindi kita kailangan. Kung ano man parusa sa pagpatay sa'yo, mag-isa kong pagbabayaran. Ako lang paunyo sa cross, walang ibang magtutubos sa kasalanan. Ako pipili ng talim. Ako din pipili ng sangkalan. Hindi ko kailangan si Enigma magturo ng gagamiting kasangkapan. Hindi to yung freestyle sa gitna galing langit na pantsambahan. To yung aabot ang dulo ng walang kahit isang sandalan. Panalo hanap mo kaya dito nagsuot. Naliligaw ka at na magbaliktad ng suot. Uuwi ako Las Piñas, bitbit ulo mo. Uuwi kang Paranaque, bitbit luha at lungkot. Uuwi ako Las Piñas, bitbit ulo mong pugot. Sayang yun. Sayang yung moment doon, pre. Yan yung isa talaga sa halimbawang isang mali lang ng salita. Putangin na maapektuhan yung pamunchline mo. Paranaque, bitbit luha at lungkot. Uuwi ako Las Piñas, bitbit ulo mong pugot. Mula binata, kalsada, madami na agad ang kinahon hanggang mag-pandemic. Mag-motus, pinatunayang kaya pa ding mambaon ngayon sa flip-top. 6-0, lapa ding naaadagit hanggang sa ngayon. Sinasalba ka lang ng bagyo, malakas ako sa kahit anong panahon. Ang ina. Yo, sabi nga! Flip top! Tayo na. Ganda. Maganda, pare. Ano ba? Kung paramihan ng suntok, sa tingin ko lamang si Saint Ice doon, no? Lamang si Saint Ice sa rebat, lamang si Saint Ice sa paramihan ng suntok. Pero grabe makahakot ng momentum yung ginawa ni Katana hanggang papunta doon sa ender niya. Tangina, ang bisa nun, pre. Para sa akin, pinakamalakas ni Saint Ice yung yung round 3 niya. Habang si Katana naman ay nanatiling parang balanse sa lahat. Pero mukhang mas madami siyang seryoso sa round 3 niya, pare ko eh. Hindi ko ano ba? Nakadepende pa rin sa preference ng judge yung boboto dito eh. Pero para sa akin, kung ako magurado, hindi ganun kaiwan si Saint Ice sa round 3. Hindi ko masabing sa kanya yung round 3 at hindi ko rin masabing kay Katana yung round 3, pare ko eh. Di ko alam kung sa oras ba medyo maiksi or kung ano pa man, pero pakiramdam ko pare sa round 3 tabla siguro, pre. Ganun siya naging kadikdikan para sa akin. Pero 1 and 2 napakalinaw na Katana yun, pero sa round 3 tabla at nood ba tayo isang orado? Katana vs. Saint Ice. Para sa isa buhay semifinals, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado. Yun no, parang napaka-solid din ni Katana no, sa 3 minutes and 16 seconds na pagsakto niya yung mga yun eh no. Advancing. Kaya din siguro para sa akin mas madaming suntok para kay kay Saint Ice. Pero kung sakali sigurong tatapyas tayo dun no, yung typical na parang sabihin na nating 3 minutes lang, mukhang maggagahib lang Katana to. Pero para sa akin nung sa una kong kita yun, 1-2 Katana, 3 tabla. Pero kung sakaling tatapyas tayo sa oras, may chance ang all 3 rounds Katana rin talaga. Para lang sa akin. Sa isa buhay finals, 7-0, mag-iay para kay Katana. Ayun. Tingin ko yung nagbuhat sa round 3 ni Katana yung sigaw niya. Marami ka ng fans. Marami ka ng fans. Tawag nito, bili kayo ng Pray For Us ni Ice. Tsaka may collab kami ng Black Manila available din Yes, sa sir. booth. Kung Supportahan natin interesado mga kayo, tropa. yun lang. Salamat. Shoutout na yan, teka. Halika.
Inono at Ito si paring Vitro. binoto ko si Katana. Para sa akin, sobrang inono advantage na pero para nakakuha niya kada moment ng mga angles niya. Tapos kumbaga yung battle sila nagbabanggaan. Pero siguro mas may pagka-strong yung angles si Katana na nagagamit, tapos yung mga punchlines niya solid na nagagawa. Alam niyo yun, parehas tropa yan. Ang hirap bumoto. Masakit bumoto kasi ayoko may laglag sa parehas, pero sa pagkakataon na to, kinuha ko yung pagkakataon na mag-judge o binigay sa akin Katana yung boto ko. Overall. Yo, Husky, binoto ko Katana. So, Isa pa pare. bali, pareho naman silang nag-freestyle sa simula. So, Asbuelo lang, no? So, si Saint, parang yung first round niya, yun, parang smooth din. Pareho silang parang bumibuelo lang. Tapos yun nga, medyo nabago lang. Kasi bandang dulo, yun si Katana, parang yun, medyo, kinukuha niya na yung vibe, nagwawala na. Yun, naging mas madiin na siya. Tapos round 2 naman, Saint I, solid yung mga lines niya, yun, so parang doon pa lang niya binibigay yung yung pinakang energy niya, pero yun nga, mas creative si Katana. Same attack din nung ginawa niya sa one, kaya lang medyo parang humaba yung rounds niya. And round 3 naman, yun, freestyle din yung simula ni Saint Ice, medyo mahaba, kumain ng oras, pero solid nung round 3 niya. Gusto ko na sana ibigay, kaya lang nung bumanat si Katana ng round 3, yun, 2 puntos, pabigat ng pabigat hanggang sa, ayun nga, talagang parehas ng atake, 1, 2, 3 si Katana, kaya binigay ko. Yun Pakinggan pa ba natin sa GL? Huwag na, para magalit yung mga tropang Skibidi. Anyways, yun nga yung pansin ko din dito na parang si Katana isang buong linya, lahat malalakas, tapos si Saint Ice naman palakas, parang ganun. So maraming salamat Flip Top dito sa laban na to. Thank you so much Parigoy. Maraming salamat kay Katana, maraming salamat kay Saint Ice, maraming salamat Boss Arik, shoutout sa lahat ng tropa dito, at tingin ko hanggang doon na lang tayo mga Parigoy. Crip lala mo. Yeah. Di ka